So, hello po, no? Bawi na lang siya next life pagpatay na. Grabe naman to. Kay Robbie, hello po. Kay, si Semper nandito. Oh, Semper lang yan. Oh, si Virgilio, hello po. Si Jug, yan. Okay, game. Okay. Parang mas gusto ko pag-usapan muna din. Mamaya si Martin. Ilas na lang natin si Martin. Last na natin, okay. So mga kababayan po, no, actually, no, lumilit na nga po yung mundo nito ni Ka-Semper. Ni Harry Roque. So kahapon nga po, no, pumutok po yung balita kahapon na si Roque na nga daw po. Si Roque, canceled na raw po yung passport. So ngayon, ibig sabihin, pag cancel na yung passport, ibig sabihin nun, mas makakaroon po ng malaking tsansa na mapurbahan po yung red notice nga po ni Harry Roque. So ito nabalita to kahapon. So ito ano natin to. Basahin natin to. So sabi dito, tingnan niyo. Sabi dito, Pasig Court cancels passport of Harry Roque and Cassandra Ong. The Pasig City, so sa Pasig pala ito, no? Actually, ang tagal, no? Ang tagal. Nakasuhan si Harry Roque last year pa ata. Tapos ngayon lang na-cancel yung passport. Matagal, no? The Pasig City Regional Trial Court has canceled the passport of former presidential spokesperson Harry Roque. So kay Roque tayo magpo-focus. Oo. So pagkatapos nga po ng pag-cancel nga po ng passport ni Harry Roque, ang kasunod na po niyan, the Philippine government has requested an Interpol red notice for former presidential spokesman, Harry Roque, stemming from his alleged involvement in the operations of the Lucky South 99 of Pogo, di ba, sa Porac. Okay, so so ibig sabihin nito mga kababayan, konting kembot na lang po, bakla si Harry Roque. Hindi, sorry. Konting kembot na lang, mahuli na po si Harry Roque. So syempre, si Harry Roque na naman, sa sobrang kadaldala niya, no? Comment na naman siya dito. Tingnan niyo to, ha. Kanselado na raw po aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko. So, kinonfirm din pala. So, kinonfirm po ni Harry Roque na cancel talaga yung passport niya. Siya mismo. Ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Ano hindi pinal? Ano hindi pinal sa mag-aapila ka? Mag-aapila ka? Hindi naman ako abogado, no? Pero paano ako mag-aapila kung wala ka sa Pilipinas? Parang hindi pinal. Anong rason para sabihin mong hindi pinal? Yeah. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski... Mag-apila nga siya. So, paano ka mag-apila kung wala ka sa Pilipinas? Ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at nang walang balidong dahilan. Sige, kaya mo yan, Roque. Unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Well, sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit dahil sa aking political na mga paniniwala, po pwede ko humingi ng asylum. Kita mo, sinungaling talaga to, no? In the first place, mga kababayan, hindi po ginigipit si Harry Roque sa kanyang political na paniniwala. No? Kaya po siya hinahabol ng batas kasi po human trafficker po siya. At tandaan po natin, no, bigla pong yumaman si Harry Roque. No, hindi lang 2 times, hindi lang 3 times eh. Isang katutak na pera po kinita ni Harry Roque. Dahil po sa Pogo. Kasi ito
Sabi kasi ni Harry Roque, hindi daw po siya pwedeng kasuhan kasi nga daw, ang ginawa niya raw, lawyering. Nag-abogado lang daw po siya. Kailan daw po naging illegal yung pagiging abogado? Okay. Ang tawag doon palusot. Di ba? Paano magiging lawyering kung lumaki ang kinita mo sa Pogo? Kasi pag lawyering dapat, lawyer ka lang eh. Ang problema, hindi ka nag-lawyering eh. Di ba? Stockholder ka eh. Di ba? Oh, bakla pa. Sa ibang bansa. At matter of record po na bago pa nagsampa ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, talagang importante na humingi na ako ng asylum kasi naman, as early as then, sinabi na nung undersecretary na kaklase ko pa sa UP Law na ipapakancel nila ang passport ko. No? At o nga pala, may landgrabbing pa pala yan sa Bataan. No? May landgrabbing pa sa Bataan pala yan. Yung naging mag-execute nun, nasawa niya. Oh. Hindi pa nga siya nakakasuhan doon, di ba? Wala pa siyang kaso, alam ko parang wala pa ata siyang kaso doon. Ayoko maging undocumented alien na subject to immediate summary deportation. So, sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yung walang dahilan para hindi bumalik ng Pilipinas. Ang katotohanan po, yan ay karapatang pantao. At hindi dapat sasabihin na unjustified po yan. Anyway, respetuhin naman po natin ang decision ng korte at ako naman... fucking bullshit, man. This is fucking bullshit, Harry Roque, no? So ngayon, tinanong natin to, no? Okay, may next pa ba dito? Yan, wala na pala. So ngayon, mga kababayan, no? Meron pang part yan dito, mga kababayan, na si Harry Roque humingi ng dasal. Madandulo ata yun, tinan nyo to. Ito ata yun Win Corporation, para nga po sa kasong ejectment sa hanggang ngayon ay committee na-realize nila na at yan nga po ang kasong tinanim nila kasama na yung incitement to sedition. Ulitin ko po, hindi rin incitement to sedition yung ginawa kong pagpo-post ng porvoronic video. Yan po ay kabahagi ng aking malayang pananalita. Dahil ang aking Facebook page po at ang aking YouTube ay kabahagi ng aking kalayaan ng malayang pananalita. Yan din po isang ayon sa karapatan ng taong bayan. Alam niyo mga babayan, no? Nung pinost po ni Harry Roque yung pulburon video, bago pa lang yung AI nun. No? Siguro kung noong mga panahon na yon, may mga DDS po naniniwala na hindi AI yung pulburon video ni BBM na yan. Siguro, maintindihan natin Pero ngayon mga kababayan, no? Bukas na po yung AI ngayon. Puta kung kayo naniniwala pa rin kayo hindi AI yun, puta tanga-tanga nyo na sobra. Dati kasi medyo bago pa yung AI nun Bago pa dati Nung lumabas yung pulburon video Di ba? So pinagtatanggol pa yan dati nila Joey, nila Sas. Pati yung yung Ibi Hugalbot, yung tanga-tanga matanda na taga Cebu. Na yung pulburon video, totoo yan. Sige. Kahit magtanga-tangahan kayo, sige. Baka nga di nyo naman alam yung ibig sabihin ng AI. Pero ngayon mga kababayan, nakalat na po yung AI. Puta, sabihin niyo ba namang hindi pa rin na totoo yung pulburon video? Puta, sobrang katangahan na yan. Di ba sobrang katangahan na yan? Sa totoo lang. Na makakalap ang impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tama na, shut up, no? So, di ba babae, so kayo po ba? So, ngayon, nangabangan ngayon natin dito, no? Malamang siguro matagal na yung 2 buwan. Sa tingin ko lang estimate natin. Sa tingin ko matagal na po yung 2 buwan para nga po maaresto itong si Harry Roque. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na may chance na talaga maaresto siya? Especially nga po ngayon na na-cancel na yung passport at saka katanggapin na po yung red notice po from Interpol. Di ba? Sobrang kalayaan ni Roque, naging fugitive na. So, yun so kayo po, nung masabi nyo po dito, so syempre, pa-comment na po sa baba. At syempre, yan po sa Steam Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe. At syempre, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, last topic tayo, no? So, thank you mga kababayan sa patuloy po na pagsuporta po sa Birahan PH. And then, sa hindi pa po nakakapag-follow po sa aking YouTube channel, yan.
So, ayun na, may YouTube channel po ako. Ayan, ang labo na naman ng cellphone talaga. So, Streetwise with Takeru Miyamoto. Oo. I-follow nyo po ako doon. Kung gusto nyo lang naman. Pero, i-follow nyo na ako doon. So, may nagtatanong kasi kanina kung bakit nandito ako ngayon. Kasi nga, co-host po ako dito. So, ako, si Banat Boy, si Nyolo, tapos syempre si Mark Ramos. Yan. So yan, last topic tayo. Okay, game. So, kamusta po mga kababayan, no? So, pag-usapan ngayon natin dito, si Martin Romualdez. Okay. So, merong update pala kahapon. Meron pala update kahapon tungkol dito sa fina-file nilang kaso laban kay Martin Romualdez. So, itong dokumento po na to galing itong ICI.